In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening po, Amo. We are stewards. Tayo ay pinagkatiwalaan. Katiwala tamo po. Saint Paul in the first reading, Ephesians 3. Brothers and sisters, he said, I have heard and you have heard of stewardship of God's grace that was given to me for your benefit. Narinig niyo ako ay isang katiwala ng grasya ng Diyos at ito'y para sa inyo. The second part of his letter said, I also became a minister of the gifts of God. Ako ay isang ministro, a servant of this grace that is granted to me. And I exercise that power only as a servant. Ako ay pinagkatiwalaan ng grasya ng Diyos. Ako ay lingkod. I am a servant. Whatever we have, we were only entrusted. Kung ano man ang meron ka, salamat sa Diyos. Pero tandaan natin, ang lahat na nasa ating grasya ay grasyang galing sa Diyos. At ito ay pinagkatiwala para sa atin. Para sa akin po, we should see this as positive ownership, a sense of responsibility. Much is given, much is expected. This is the ending of the gospel. Stewardship as an attitude is a wonderful way na tayo'y pinagkatiwalaan lamang. Meron po akong kilala, matagumpay na matagumpay. Meron po akong kilala itong taong ito, marami na yung nagawa niya. Pero pag nagsasalita siya, kagad niya sasabihin, Father, pinagkatiwala lang po sa atin yan. Father, dumadaan lang po sa atin yan. Parang he does not claim any absolute ownership with whatever we ask. Meron po akong itatanong sa inyo. Can money buy happiness? Pwede bang makabili ng pera? Pwede bang gumamit ng pera para makabili ng tuwa? Siguro kagad natin sasabihin, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwedeng makabili. You cannot buy happiness with money. Meron pong TED Talks, no? Social experiment. Tinignan kung yung pera pwedeng gamitin para magkaroon ng tuwa ang mga tao. Nag-eksperimento po yung mga estudyante. Una, binigyan po ng pera yung mga estudyante. Pero ganito yung instruction. Ito yung $50. $50. $50, tigisa kayo. Kaya lang $50 na yan, bilhin mo yung gusto mo. Sa'yo yan. Buy what you want. Gusto mo ng bagong sapatos, kung pwede yan. Gusto mo ng kumain sa labas, $50 is quite enough. No? Sa'yo yan. Okay? Yung isang grupo naman, binigyan din ng $50. Tigi-isa. Tigi-isa. Pareho rin nung isa. Kaya lang yung instruction sa mga estudyanteng to, ibili mo ang $50 na yan na inisip mong makakabigay ng tuwa sa nanay mo o kaya sa tatay mo, sinong nasa bahay. Gamitin mo yan. No? Ginamit yung pera. And you know what happened? Those who use their money for pro-social use, pro-social, yung para sa iba, parang lumitaw na mas masaya sila. Dahil masaya yung nanay niya, masaya yung tatay niya, naging masaya sila. Halimbawa, paborito ng tatay ko, kape. Tapos sabi ko sa tatay ko, Pa, I will treat you to good coffee. Let's go. And we spend the $50 for an evening of coffee and chit-chat. Then it is a happiness that we are able to use.
and made a happy experience between a son and a father. Money can be able to use. You can use money, but for a social purpose. The true worth of man is measured by the objects they pursue. May I repeat? The true measure of a man is measured, the true worth of a man, is measured by the objects they pursue. Kung ang hinahanap-hanap mo lang, pagka nagkapera ka, bibili ka ng sapatos mo. O hinahanap-hanap mo lang, pag nagkapera ka, bibili ng kotse mo. Pag hinahanap-hanap mo lang, pagka nagkaroon ka ng pera, bibiling ko ito para sa akin, maybe that is what we measure your own sense of pursuits. Pero kung nagkapera ka, may pinagkatiwala sa iyo ang Diyos, ano man yan, at ginagamit mo para sa iba, nagiging mas masaya ang tao. Pag nagkapera ka, punta ka sa isang mahirap na lugar, magdala ka ng tinapay sa mga bata, sa palagay mo, hindi ba sila magiging masaya at isali? Di ba? Pero yung perang yon, iuwi mo lang, tatago mo sa ilalim ng kama mo, siguro, baka masaya ka. But there is more to that. Yan ang gusto sabihin ng stewardship. Ang pinagkatiwala sa atin, gamitin natin. Huwag nating itago. At magdala tayo ng kaligayahan, tuwa, pag-asa sa ibang tao. Sabi nga ng mga Pilipino, ang tawag natin sa trabaho, Spanish yata yun, no? Obra. Spanish din yon. Work, profession is English. Pero tayong Pilipino, pag nagtatrabaho, ang tawag natin, hanap, Buhay. pera, Buhay mo. hanap, buhay. Kasama yon siyempre, bibigyan ka ng pera, nagtrabaho ka. Pero sa Pilipino, malinaw, ang hinahanap mo, buhay. That you search for life. That whatever you receive, you use it for life. And you give life for others. Hindi lang hanap pera o hanap sweldo. Even the poor Filipinos, ganyan din sa kanila. Hanap buhay. And meron akong nabasa minsan, sabi, pag may pera ka, instead of buying things, sapatos, cellphone na bago, pantalon, kailangan natin yan. Sige, bilhin mo. Pero sana gamitin mo rin ang pera mo for an experience that would be memorable, na hindi na makakalimutan. Halimbawa, wedding anniversary ng kaibigan mo. You can treat the couple for a dinner together. Or dumating yung mga anak mo, you can surprise them with a party, welcome party. O 80 years old si Lola, or 70 years old si Tita Cory, si Ate Cora. You can welcome the birthday with a big experience na hindi makakalimutan. Kasi yung gamit, pag naluma na, tatapon na lang. But memories, they are food of the soul. Therefore, even temporal goods, even material things entrusted to us, if used well, give glory to God. Ang mga bagay na binibigay sa atin, pwede ring magbigay ng kaligayahan sa kapwa at magbigay ng kaligayahan sa Diyos. Sabi San Agustin, these are the gifts pleasing to God in a deeper way, no? Mercy, humility, gratitude, generosity, peace, and charity. Kaya nga po, ito ang invitasyon ng ating Ebanghelyo. That we have received lavishly and we have to be able to give generously. Minsan po, mayroon pong dalawang rivers sa Israel. Nung panahon ni Jesus, may malalaking dalawang bodies of water. Yung isa, ang tawag nila, Jordan River. Yung isa, ang tawag nila, Dead Sea. Yung Jordan River,
punong-puno ng isda. Doon nagmilagro si Jesus. Doon din nabinyagan si Jesus, the Jordan River. It's full of life. It's flowing. Ang daming isda. Ang daming pinapakain. Yung isa naman, a body of water, is called Dead Sea. Walang buhay. Walang kabuhay-buhay. Maalat yung tubig. Hindi gumagalaw. Parang lawa na it's so salty and yet it does not sustain life. Kung meron man siguro, parang maliit na survivors of a very, very, very unhealthy body of water. Question. What is the difference? Bakit yung Jordan River, punong-puno ng buhay, fresh na fresh yung tubig, pwede kang maligo, pwede kang magpabinyag, pwede mong gamitin yung isda, ang daming pinapakain. Pero yung isa naman, patay na dagat. It's a Dead Sea. Where is the difference? Ito po. The Jordan River, it receives water from minor distributary rivers, and then the waters flow and through it and outside. Dumadaan lang ang tubig sa Jordan. Dadaan, lalabas. And it's very fresh and it sustains life. Tumatanggap ng tubig at lumalabas din naman yung tubig. Pero in spite of that, hindi siya nawawala ng tubig during the times of Jesus. And it's very, very life-sustaining. Buhay na buhay. At nagbibigay ng buhay. Pero yung isa, tumatanggap din ng tubig. Tumatanggap din ng tubig mga tributaries. May mga malit na ilog na connected to it. Tumatanggap din ng tubig galing sa ulan. Ganon din yung Jordan River. Kaya lang, alam niyo po yung Jordan River, Dead Sea, it has no outlet. Tumatanggap, walang lumalabas. Tumatanggap, wala nang lalabas. It's dead. It does not sustain life. Ano man ang tinanggap niya, nananatili na lang sa kanya. Stewardship is learning how to receive lavishly and to give generously. At tandaan po ninyo, our God can never be outdone in generosity. Hindi po mauubos at hindi po magsasawa ang pagmamahal ng Diyos sa taong nagmamahal at nagbibigay. Kamukha ng Dead Sea, ito yung mga taong pinagkatiwalaan, tumatanggap, pero walang lumalabas, walang buhay, walang kabuhay-buhay, and it does not sustain any life beyond itself. Sana we become stewards of life. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang maraming grasya. Hindi lang po pera, ang iyong panahon, ang iyong lakas, ang ating mga naranasan, talento, karanasan, share them and make your graces and whatever you have a bearer of God's grace, a steward of God's gifts. God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.